tayo po ay makikipag-ugnayan sa DPWH at hihingin natin sa kanila kung ano talaga yung mga sinumite nilang plano at kung ano yung mga in-insert para po dito. Opo, opo. So, Congressman, nabalitaan ko po na si Congressman Terry Ridon ng Public Accounts ay nagsabi na po din na sila ay mag-iimbestiga. Bagamat yung kanila pong jurisdiction, klaro po naman kung meron na pong mga audit reports. Paano kaya ito? Kung sakasaka, meron kasi daw siyang pangungunahan na rin ngayong Agosto na investigasyon. Pwede kami mag-join sa parang yung mga ginagawa po ng mga committee, nagsasama-sama para sa ganon, lahat yung mga possible na anggulo ay matouch po namin. Okay. Sige po. So sir, sa gitna po ngayon ng budget season na naman, opo, ano po ang priority nito sa inyo? Itong investigasyon sa sinasabi ni Presidente na mga questionabling flood control projects sa inyong komite? Well, siguro una, alamin po muna natin kung ano yung, kasi baka mamaya naman, yung mga, ako po nakikita ko po kasi dito sa mga flood control. Yung flood control naman po per se, hindi naman po problema. Baka mamaya lang dyan, yung iba dyan, puro mga bogus. Yun po ang magiging problema. At saka kung ito nga po ba talaga ang totoong solusyon dito po sa baha. Baka mamaya itong flood control na to, puro ano na lang to, band-aid solution. Di po ba? Kasi baka mamaya, ito, ako po, siyempre, pag sinabihan ako ng, pag kinausap mo yung DPWH, itong problema sa area ko, baha. Ano ba solusyon dito? Kasi kagaya ko po, hindi aaminin ko po sa inyo, hindi ko naman po alam yan dahil hindi naman po ako inhinyero. So siyempre, hingin ko yung rekomendasyon nila. So sasabihin nila, Congressman, maglagay po tayo dyan ng ang gagawin po natin project niyan para mabawasan ang inyong mga baha, mag-flood control tayo. Siyempre ako po, dahil sila po yung nakakaalam, papayag ka. O sige, iyan mo to, ito yung area ang gusto ko para dito sa area to, dahil ito laging binabaha. Magugulat ka ngayon, pagkatapos ng dami ninyo ng flood control, ba't parang wala pa rin nangyayari? Diba? Sabihin naman nila na, so yun po ang dapat natin tignan. Kasi baka mamaya, lagi tayo nakatingin dito, maaaring, eto, nagsusubside, maaaring yung dating baha, kung hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang, maaaring tama naman yung solusyon, pero ang tanong, ito ba talaga ang permanenteng solusyon? Siguro dapat pag-aralan din natin kung ano talaga, kasi ang nangyayari, tingin ko, pwede namang nakakaginhawa rin yan. Kasi may mga area rin naman tayo ng mga talagang hindi na rin ganung binabaha. Pero ang tanong, ito ba talaga ang solusyon? O baka mamaya, ang dapat tignan na rin natin yung ibang option, kagaya ng mga drainage talaga natin dito. Baka mamaya, dahil sa luma na, kagaya sa amin sa Manila, buong Metro Manila, siyempre, yung alam naman po natin na mga lumang mga syudad na to, so baka mamaya, yung drainage system, it's high time na silipin na rin ninyo. Baka yun, kailangan bungkalin na rin natin. Nang sa ganun, masolusyonan na, mabigyan natin to ng permanenteng solusyon.